mula sa ilalim ng tone-toneladang bakal, simento at guho. Relax lang, kuya. Relax lang. Yan ang ilan sa mga tinig na pilit na inaabot ng mga rescuer. Mga tinig na nagpapatunay na may mga buhay pang naghihintay. Kuya, tubig po. Opo, wait lang po. Abot na po sa akin, kuya. Sa ilalim ng isang ginagawang 9-story building na bigla na lang bumagsak linggo ng madaling araw sa Angeles City sa Pampanga. Dito lang, sa baba. Diyan ka lang sa bukana. Sir, bigat ka tayo. Oo, tatay. Wala ko itong ako, kuya. Ano? Kakatingin niya na lang. Relax lang po. Relax lang, kuya. Ang mga kawani ng BFP o ng Bureau of Fire Protection, oras ang pinakamatinding kalaban. Ang akala ko talaga nun, katapusan ko na, pinilit ko talagang lumabas. Dalawa lang pamimilian ko doon, oh. Kung maghahintay ako doon, ako mamamatay o pipilitin kong lumabas para mabuhay. Ilan lang sila sa mahigit 20 pinalad na nakaligtas sa tinatayang 47 mga taong nailibing ng buhay nung nag-collapse ang 9 na palapag na gusali. Nakaanggel. Mahuhugot natin, no? Yung flyboard, to. Isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Sa dashcam videong ito, kita kung paanong sa loob lang ng ilang segundo gumuho ang gusali. Merong yumanig na akala namin is lindol. Marinig mo yung lupa na dumadagundong talaga siya. Kahit may flashlight ka, wala kang makikita. Puro alikabok, tapos meron lang akong narinig ng humingi ng tulong. Relax lang, kuya. Relax lang. Habang naguhukay ng mga buhay sa ilalim ng guho sa ibabaw, anong katotohanan ang unti-unti ring nailalantad? Narito po tayo sa Angeles City sa itinuturing na Ground Zero para po sa gumuho na gusali. Madaling araw po nitong linggo ay gumuho po ito. Sinasabing around 50 po na tao ang natabunan ng buhay. Medyo nakapanlulumo pong makita yung kalagayan po ng pagguho dahil sabi ho mismo ng mga taga Bureau of Fire Protection sa isang iglap nayupi pong ganyan at ang pinaka nadaganan yung ground floor kung saan nga ho naroon yung maraming mga trabahador. Ang tanging maaasahan na lang daw po himala o milagro na meron pang makukuhang buhay mula ho sa pagguho. Ang sinawimpalad na construction, isa raw sanang hotel. So ito po yung itsura nung itinatayong hotel sana dito po sa Angeles City. Ayan na po siya ngayon, no? Ika-4 na araw na ito ng kanilang search and rescue operations. Pilit kumakapit sa himala na meron pang maililigtas. Tama ho ba? 47 yung natabunan. More or less 47. Out of that, 47, mayroon na po tayong mga kinonsidered as rescued, whether yung nadala po sa hospital, nakauwi sa mga bahay, nag-report ng sarili na safe sila, ay lumabot po ng 27. Of the 20, ilan ho ang na-retrieve na? Approximately, ang na pa po natin is roughly 16 more or less. May identities na ho kayo. Nagbe-base po kami doon sa silapit ng nagpakilalang site engineer ng proyektong ito. In-emphasize yung more or less sa mga missing because merong mga accounts coming from the witnesses at mga family members na kasama daw yung kanilang kadibin partners o family na naroroon sa site. Kaya po yung bilang, hindi po talaga natin pwedeng i-consider na naka-fix siya. Pwedeng mas marami or mas maganda o mas kumonte. Pinilang po namin kung ilang segundo ng pagdugo. Wala siyang 11 seconds. Gumingo talaga siya 11 seconds, bumagsak na talaga. Ganon siya kabilis. Yung kahit po tayo sabihin nating gising, hindi tayo react agad-agad. Tragic pala talaga na. Nitong Lunes, ikalawang araw ng search and rescue operations, isang aso ang ligtas na naiahon sa guho.
pero tila numinipis na ang tsansang may buhay na tao pang maisasalba. 4 na labi ang na-recover ng mga otoridad. 2 sa mga ito, mga trabahador. Ang isa, hindi pa nakikilala. Habang ang isa pa, isang Malaysian national na naka-check-in sa katabing apartel na nayanig at nasira rin. Ang nangyari daw ho, gumuho yung ginagawang building tapos naapektuhan pati yung katabi. Yes po. Yung pagguho po kasi ng building, papunta po siya sa kalsada, pa side rings. So ang tinamaan po, yung halos pa slant na portion na yung building na yun, nandun yung Malaysian National, doon siya nag-listing. Isa sa mga pinalad ding nakaligtas ang construction worker mula sa Camarines Sur na si Brian. Nakauwi na ng Bicol si Brian. Doon na muna raw siya magpapahinga at magpapalipas ng pinagdaanan niyang bangungot o trauma. Kwento niya, mahigit 1 buwan pa lang daw siyang nagtatrabaho bilang scaffolder sa construction site. Ang building ho nakatayo na, mataas na. Ang naging trabaho namin yung maglagay ho talaga ng tubo o scaffolding sa labas. Mahimbing daw siyang natutulog sa kanilang barak sa ground floor nung naramdaman niyang nagigiba ang itinatayo nilang building. Nagising ako na may bumagsak na isang batong malaki na tumagos doon sa bubong. Nadaganan ako, nakahiga ako noon sa duyan kong ginawa. Bumagsak yun din na nakabalot sa akin. Umahanap ako ng bato na matulis para ipunit doon sa duyan na ginawa ko kasi hindi ko makalabas. Ang akala ko talaga noon, nagiba dahil sa lindol. Kaya nga ako pagpilit na pumiglas lumabas kasi tinatakot ko kung aftershock gumuho uli. Talaga kung may ipit o mamamatay na ako. Dahan-dahan akong pumit kahit masakit. Kung mga ilang minuto na may nagsisigaw na. May flashlight na ako nakikita sa may bandang paanan ko. Nakita ko na may butas, nakakasya ako. Yun na ho, yun ang umikot ako para makatanggal doon sa pagkakaipit. Pinilit ko talagang lumabas. Dalawa lang pamimilihan ko doon. Kung maghahintay ako doon, ako mamamatay o pipilitin kong lumabas para mabuhay. May signs of life pa po ba sa ilalim? Sa ngayon po, based doon sa ating paggamit ng ating mga life detectors, wala na po talaga. Ang naaalala ko yung earthquake sa Baguio. After po na gumuho nung Hyatt Terraces ho, 11 to 14 days may mga buhay pa na nakuha. Dito, malabo na. Ang kagandahan po kasi no sa Baguio is that meron sila kasing mga void spaces na nakapag-keep them alive. Dito po kasi is pancake po kasi yung Parang walang space in between. yun nga po, as part of the responder, we are looking forward na mayroong miracle at meron pa tayo talagang makikita sa akin. That's why yung ating kinakandak na hearing ay doble-doble ingat kasi nga po, baka po meron pa na hindi lang natin agad na-detect. Nung mga first and second day po, once na humila ka ng isang bakal chart, dahil po scaffolding siya, may mga connection siya, kabit siya. Isang hila mo, drag lahat. Yung katawan ng victims na buhay, madadrag din natin. So yung pag-preserve sa kanila or to save sa kanila, hindi natin mamimit ng super adrenaline na hinihingi nila sa atin. So, very delicate ho pala. Actually po, Jessica, yung ating mga scaffolding na yan, before niyan mahiwa-hiwalay, yung ating mga rescuers sinakay po sa crane. Ibinitin sila just to reach the top para po manually i-cut yung mga connections para makapagbawas po tayo. Ito yung parang pinaka-command post para sa rescue operations dito sa Gumuhong Gusali. Dito kami nagbe-base ng mga Status update. Lagi pong na-update yan. Overwhelming po yung mga number ng responders natin. Talaga po. Diyan mo makikita yung kung gaano kabuti yung loob ng marami nating mga kababayan. Ang dami daw hong nag-volunteer, 869 just for today. mga nagkakawang gawa para tumulong sa pag-rescue. There's never a shortage of goodwill and good hearts tuwing may ganitong pangyayari. Samantala, sa kalagitnaan ng operasyon, 6:00 ng gabi nitong Miyerkules, isa pang labi ang nakita dahil nadaganan siya ng malalaking semento, pahirapan kung paano siya makukuha. Iangat ko, sir, para madilis siya. Kaya gumamit na ng mga aparato o equipment ang mga rescuer. Yan, ikakat pa yan sana dito.
Kung kaya pang ikat yan. Alas 7 na ng umaga, kinabukasan, Huwebes, nung nakuha ang labi. Asan ba tayo, Colonel? Dito tayo. Ayan po tayo. Dito tayo. Makikita nyo nga ng ating operation work site. So, ang ginawa po natin yan pagdating sa rescue operation, nahati po siya sa 4 na kwadran. So talagang sa ground floor yung maraming maraming namatay. work sa Ibubo, kinukuha namin sa Riverside. I like extricate from the lalim. Ang hirap nga akong gawin yan. Then ito po yung Alka-5th, dito rin natin siya nakuha. Nabot tayo ng 13 hours para po dun sa isang katawan kanina. Kasi inaalalayan din po natin na baka sa ilalim ng rubble, pag kinuhagan na siya ng backhoe, meron po tayong maputol na limbs or body parts. So ingat na ingat po tayo dyan. Nang araw na yon, 15 pang mga biktima ang pinaghahanap. Ang mga kamag-anak ng ilan sa kanila sumadya pa ng Pampanga para dito matyagang maghintay. Isa sa kanila, si Lorena, kasama raw sa natabunan ang kanyang kapatid na si Joey, pati na ang misis nitong si Elsa. Vendors lang po sila, ma'am. Hindi po sila construction worker. Nandun sila sa Na po, nasa labas lang po. Nay, ito po yung building. Asan po yung pwesto nung kapatid nyo? Nandito po sa kubo. Ito po. Opo, yung po may Yun yung payong may na yan. payong. Opo, Ay, yan ito ho po. yung ano nila. Opo, yan po yung tindahan Yung tindahan nila. Opo. Anong binibenta ho nila? Nagbibenta po sila ng kape, noodles, tinapay. Nung gumuho, hindi ho sila nakaalis Hindi po doon? sila nakaalis na. Tapos napansin daw po ng survivor na inakap niya lang po yung asawa niya. Nandun sila sa Opo. loob ng guho. Opo. Hindi sila nakalabas Hindi po. Tinuturo na po namin kung saan po lugar. Sabi ho nila mahirap daw ho pira-pirasuhin dahil baka daw po may mga mahila lalong mapitpit yung Kaso guho. lang lagi po namin sinasabi na nasa gilid lang. Hindi pa rin po nila nakikita. Kamusta ho kayo? Ang hirap po nitong Mahirap po. paghihintay. Paano Mahirap ho po nakakaya? talaga. Lahat po ng mga kapatid ko nandito kami. Pero umaasa pa rin po kami na mahuhukay sila ng buhay. Hindi po kami nawawala ng pag-asa. Nagdadasal po kami palagi na makita namin sila. Naintindihan po namin na hindi basta-basta pa na makita nila. Kaso lang po yung gusto lang po namin talaga na mabigyan kami ng update. Pasensya na po kayo sa istorbo. Magandang hapon po. Sa tent na nagsisilbing silungan o quarters ng pamilya, nakilala ko si Myra, ina ng isa sa mga nawawalang trabahador na si Dico, isang welder. Kailan ho kayo huling nagkausap, Nay? Huwebes po ng gabi. Kamusta daw ho? Okay naman po siya. Sabi niya, kasi yung anak niya 2 years old ang kausap niya. Nagbibiruan sila mag-ama. Ano sabi niyo sa kanya? Sabi ko, Dico, bakit hindi ka umuwi nung birthday ko? Sabi niya, kasi mama, wala pa akong perang ipon. Kasi nag-ipon po siya ng pang-birthday ng anak niya. Kasi single daddy po siya. Kamamatay lang din po nung asawa niya, 1 taon po mahigit. Nang nabalitaan daw ni Myra ang nangyari sa pinagtatrabahuan ng kanyang anak, mula sa kanilang bahay sa Sariaya sa Quezon, dali-dali siyang bumiyahe pa Pampanga. Nung nakita ko yung video, nanghina ako. Baka patay yung anak ko, agad yung ganun agad yung isip ko. Kaya sabi ko sa asawa ko, punta tayo doon. May mga nangangasiwa po ng rescue operations. Anong sabi ho sa inyo? Susubukan daw po hanggang linggo na makuha yung mga katawan na nandiyan po sa site na yan. Kapag nakikita ko nga po yung guho niyan hindi ko kaya tanggapin. Masakit po sa akin loob. Kasi po talagang hindi ko kaya Nanay, yan po yung anak ko pong nakakatulong sa amin. Siya po yung tagabayad sa lupa po na inuhulugan po namin. Tapos may anak pa po siya. Paano na po kami ngayon? Kung nakakapagsalita po kami ng hindi maganda, pagpasensyahan nyo na rin po kami. Alam namin po ginagawa nyo lang po yung trabaho nyo. Pero inuwain naman ninyo po kami. 5 araw na po kami rito. Hindi pa rin po nakikita yung mga mahal namin sa buhay. Baka pag nakita, hindi na namin makilala kasi naagnas na. Kamusta
Kumusta naman yung mga pamilya ko dito? Lahat po ng provision na pwede namin ibigay pang pagkain, nabigyan din po sila ng financial assistance from the LGU at saka sa DSWD. Everyday po kinakausap po ng mga social workers natin para po kahit pa paano may send. Tsaka yung information, tinatry po namin sila i-update from time to time. Kumusta po kayo, Nay? Hindi po. Mas gusto ko talaga magkikita yung asawa ko eh. Sana okay ho, buhay ano ho. Sana nga po talaga buhay. Paano mo kinakaya na naghihintay kayo dito? May sakit na nararamdaman kami pero may percent pa rin po na umaasa kaming buhay. Hanggat hindi pa po namin nakikita yung katawan, ano pa rin po, laban pa rin. Isa pa sa mga matyagang naghihintay ng balita, si Novi, live-in partner ng construction worker at helper na si Manny, na isa ng senior citizen. 3 linggo pa lang daw nagtatrabaho si Manny sa site. Kailan kayo huling nag-usap? Sabado po ng mga alas 7 ng gabi. Pagkalinggo po ng gabi, nakita ko na yung nangyari dito. Kasama siya sa natabunan pa. Kaya sobrang sakit yung, hindi ko alam kung anong gagawin ko, yung nalaman ko. Paano nyo ko kinakaya yung paghihintay? Ang hirap po nun. Tinitiis lang po namin lahat para kay Manny kasi napakabuti niya sa amin eh. Kahit na nandito siya sa malayo, parang magkasama lang din kami kasi oras ng kainan, nagbibideo call siya sa amin. Parang sabay lang din po kaming kumakain. Kasi napakabait nun sa amin, maalaga siya. Kahit halos walang matira sa kanyang pera, basta mapupunta lang sa amin. Isa pang labi ang na-retrieve ng mga otoridad sa Guho, madaling araw naman ng Biyernes. Ama ito ng isa pang construction worker na namatay din. 6 ng katawan ang na-retrieve ng mga rescuer. Itinurn over ang mga ito sa City Health Office. Sa nangyaring pagguho, ang malaking tanong ng mga pamilya ng mga biktima, nasaan ang kontraktor at may-ari ng itinatayong building? Taong 2023, nabigyan ng permit ang kontraktor, ang Golden Years Construction and Steelworks Corporation. 2024, sinimulan ang construction, pero nito lang nakaraang taon, sinuspindi ito ng Department of Labor and Employment sa Region 3. Nakitaan daw kasi ito ng mga paglabag sa occupational safety at health standards para sa mga trabahador. Walang mga safety belts, walang safety signages, walang tamang barracks, walang safety officer. Doon mismo sa construction site natutulog yung iba. Bawal yon. Di umano, hindi nga rehistrado rin sa PICAB. So pinatigil sila. Pero na-lift o pinawalang bisa agad ang suspension makalipas lang ang 1 buwan. Di umano ay nag-comply daw. Nagbayad na ng fines ang Golden Years Construction ng 100,000. October 2025, pinatuloy na uli yung construction ng gusali. Nitong Miyerkules, nag-issue na ng show cause order para sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Ano hong impression ninyo na posibleng cause ho nito? Sa ngayon po, wala pa po talaga kaming pwedeng i-provide sa mga dahilan dahil ang priority po namin ngayon ay rescue operations. Based dun sa mga lumabas, the building experienced possible na lateral shift or gradual tilting. Nagkaroon ng diagonal collapse, most likely dahil sa soil. Makita natin na parang maliit nga yung mga poste. Possible nagkaroon ng tinatawag namin na soft story failure. Yung building, possible to mag-collapse kasi nga hindi enough yung ilalim to support yung upper floors natin. It's too early to conclude 100% kung sino talaga yung may mali unless we have the detailed structural investigation. Maaaring managot dito. Unang-una, nandyan po ang developer, kasunod po ang contractor, gayon din po ang mga project engineers, structural engineers, architects, maaari po silang tanggalan o kaya naman po ay masuspinde ang kanilang license to practice. Maaari pong maipasara ang kanilang kumpanya. Pwede natin silang kasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple homicides. Nananawagan po sana ako sa engineer, saka yung contractor, sana po managot po sila. Para sa pamilya na rin po, justisya po sana, makamit po naming lahat. Nitong Sabado, humarap sa isang press con ang representative ng may-ari ng hotel at abogado ng Golden Years Construction and Steelworks Corporation. Kompleto po yung lahat po na pangangailangan po sa engineering aspect. Wala naman pong may gusto nito. Alam po namin, yun naman pong kontratista, siya po pwedeng
sabihin na may pagkukulang. Ngunit sa ngayon po, mas importante pong magtulungan muna po tayo para matulungan po yung mga naging biktima po ng insidente. Hindi po tatakbo si contractor sa mga assistance na hihingin ng mga families. We would participate doon sa fact-finding committee. Alam ko lang, lahat ng requirements, permits na hiningi kay contractor bago makapag-operate, na-provide niya. Kasi sabi sa akin ni client, hindi naman kami makakapag-umpisa without the permits eh. Gaano pa ho kaya katagal ito, ma'am? Magdedepende po kasi yan, ma'am, sa kuha natin ng mga katawan ng video itself. We could not say na after 1 week tapos na to, after 2 weeks tapos na to, but we respond on what will come case to case. Ano pong payo nyo sa mga naghihintay pa rin pong mga pamilya nung missing? Kasama po namin sila sa paghihintay at hopefully yung pong wish namin sana kahit miracle, no, may maisalba tayo, masayang-masaya na po tayo. Lapitin niyo ako ninyo! Ang pobya ma'am na nangyari, di basta mawawala sa isip ko kasi taga kami doon ma'am para maghanap buhay, magtrabaho, tapos ngayon biglang ganito. Nagpapasalamat ako sa Diyos, nakaligtas ako, pero po lagi pong pumapasok sa isipan o alaala ko yung mga kasamahan kong masaya kami dati katrabaho doon, tapos isang iglap, wala na. Lagi ko siya pinagdalasal na sana nga ligtas pa. Pero nandoon din yung naramdaman ko na wala na talagang pag-asa. Hindi naman mangyayari yan kung tama ang niyan, building na yan eh. Talagang matibay yun, hindi yung babagsak ng ganun-ganun na lang. Ang hirap lang, yung mga kontraksyon buhay lang, pero hindi nila alam buhay din yan eh. Kay Diyos naman eh. May karma din kung sino talagang may kasalanan yan. Hindi man ngayon, pero darating din yun. Basta nagagalit ako, hindi ko alam kung kanino ako galit. Dinadaan ko lang sa biro, sa tawa, pero depensa sa loob ko, hindi ko kakayanin. Hindi po talaga ako mampapayag na basta-basta na lang hindi magpapakita yung may-ari ng company na yan. Sorry mama, nakakapagtatanga-tanga nila talaga. Napakatanga. Gusto ko managot po sila. Dahil buhay po yan eh. Hindi naman po yan hayop eh. Sa loob lang ng 11 segundo, bumagsak ang gusali. Hindi ko kaya eh. Ngunit para sa mga pamilyang naiwan, nagsisimula pa lang ang mas mahabang panahon na kanilang gugugulin sa paghahanap ng katarungan.